Wala siyang ideya kung paano niya tatalunan ang isang halimaw na gaya noon, at bigla na lang nagsimulang sumigaw sa isip ni Elucia ang tinig na banal, sinasabing tumakbo siya kung gusto niyang mabuhay. Alam ni Elucia na tama ang ipinapahayag ng banal na tinig, kaso hindi niya kayang iwan si Maria para mamatay matapos siyang iligtas nito ilang minuto lang ang nakalipas, kaya kahit ilagay pa nito sa panganib ang sarili niyang buhay ay kailangan niyang may gawin. Nagpakita siya upang mailihis ang atensyon ng dragon palayo kay Maria. Nang sumugod ang dragon papunta sa kanya ay ginamit niya ang roll skill para umiwas at saka bumangga sa mukha ng dragon at pagkalapag niya, napansin ni Elucia ang isa sa mga kasama ni Maria na nakahandusay sa malapit, ngunit 0 na ang HP nito kaya wala na siyang magagawa para dito. Mas sinuwerte ng kaunti ang isa pa dahil may natitira pa itong 5 HP, ngunit naiipit naman ito sa ilalim ng puno kaya't hindi na rin ito magtatagal at kailangang may gawin agad si Elucia kung gusto pa niyang mailigtas ang mga ito. Kaya naisip niyang lalong udyukan ang dragon sa pamamagitan ng pagtatalbog sa ulo nito at pagkatapos ay tumakbo palayo upang habulin siya, sa ganitong paraan ay mailalayo niya ang dragon sa mga tao at makakabalik siya para iligtas ang mga ito. Ngunit hindi pala ganoon kadali na malinlang ang dragon dahil sa halip na habulin lang siya sa gubat, ginamit nito ang isa sa mga skill nito upang sirain ang lupa sa unahan ni Elucia at pababagsakin siya. Pagkatapos nito ay biglang sumugod ang dragon papunta sa kanya at dahil dito, nagpa siya si Elucia na lumaban at hinagisan nito ng fire punch ang loob mismo ng bibig ng dragon at ipinagmamalaki niya ang sarili niya, dahil malaki ang naging pinsala ng atake na iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali at sa matinding pagkagulat ni Elucia, muling napuno hanggang sa itaas ang health bar ng dragon dahil nag-regenerate ito at wala talagang anumang paraan para matalo niya ang halimaw na iyon sa kasalukuyan niyang kalagayan. Kaya kailangan na niyang tumakas habang abala pa ang dragon sa pagre-regenerate, ngunit hindi niya kayang buhatin ang 2 tao ng sabay at dahil dito ay napilitan siyang gumawa ng mahirap na desisyon na iligtas si Maria at iwan ang isa pang lalaki. Alam na alam niya magiging pagkain iyon ng dragon kalaunan. Nailayo niya si Maria ng medyo malayo subalit patuloy pa ring bumababa ang HP nito dahil sa matinding pagdurugo, kaya hindi ito magtatagal sa ganitong kalagayan at nais ni Elucia na sana'y makagamit siya ng healing magic para tulungan siya, ngunit wala siyang ganoong skill at wala rin siyang kaalaman sa medisina. Kaya ang tanging magagawa niya ay dalhin si Maria sa isang pamayanan ng tao upang doon ito gamutin. Naaamoy niya ang amoy ng mga tao mula sa direksyong iyon kaya't binuhat niya si Maria at dinala siya roon ngunit habang nasa daan, may naamoy siyang lubhang nakakabahala. Amoy ito ng 12-dosenang Grey Wolf na papalapit sa kanya at malamang ay ang katawan ni Maria ang pakay ng mga ito. Sa bandang huli ay napaligiran siya at wala na siyang matatakbuhan at napilitan siyang ibaba si Maria at harapin ang mga lobo. Makalipas ang ilang sandali ay bahagyang nagkamalay si Maria at nasilip niya si Elucia na lumalaban para maprotektahan siya, ngunit masyado pa rin siyang mahina para gumalaw kaya't muli siyang nawala ng malay at pagsapit ng gabi, buhat pa rin ni Elucia si Maria at ang katawan niya ay halos bumigay na sa sobrang pagod. Gayunpaman ay nagbunga rin ang kanyang mga pagsisikap dahil sa wakas ay nakarating na siya sa isang nayo ng mga tao. Nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong at iligtas si Maria kaso isa pa rin siyang dragon, kaya ang naririnig lamang ng mga tao ay ang pagungal ng isang halimaw sa gitna ng gabi. Nang lumabas sila upang tingnan kung ano ang nangyayari at nakita nila ang halimaw na may buhat na walang malay na katawan ni Maria, agad nilang inisip na banta si Elucia at inatake siya at kahit anong pilit niyang magpaliwanag, wala silang maintindihan sa kanyang sinasabi kaya wala ring saysay. Sa huli ay napagtanto niyang wala siyang magagawa para kumbansihin ang mga tao na hindi siya banta, kaya ibinaba na lang niya si Maria at tumakbo pabalik sa kagubatan upang hindi na makapagdulot ng mas maraming problema. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Maria sa isang kama at nakita si Mariel na nakaupo sa tabi niya. Ipinaliwanag nito na malubha ang naging sugat ni Maria kaya kinailangan niyang gumamit ng napakaraming white magic upang pagalingin siya. Dagdag rin niya na halos 2 araw siyang walang malay at hindi na gaanong naaalala ni Maria ang nangyari, kaya inakala niya na may isang taong nagbuhat sa kanya pabalik sa nayon at ipinagpatuloy ni Mariel ang pagsasabi, kung gaano kawalang ingat ang ginawa ni Maria sa pagpasok sa gubat na kasama lamang sina Doz at Gans. Tungkol nga sa dalawang iyon, tinanong ni Maria kung ano ang nangyari sa kanilang ngunit wala ring magandang balita si Mariel at matapos nilang matagpuan si Maria,
Naghanap sila ng iba pa at natuklasan nila ang bangkay ni Gans sa loob ng gubat. Tungkol naman kay Doz ay hindi nila natagpuan ang kanyang katawan, ngunit may nakita silang malaking bahid ng dugo malapit sa isang puno kaya't malamang ay nakain siya ng isang halimaw at napaiyak si Maria nang napagtanto niyang wala na ang kanyang mga kaibigan, at sinisi niya ang sarili dahil hindi niya napigilan si Doz na sumama sa ekspedisyong iyon. Sinubukan siyang aliwin ni Mariel sa pagsasabi na si Doz ay palaging mainitan ang ulo at hindi marunong makinig sa babala. Ngunit sinabi ni Maria na mali iyon at maaaring padalos-dalos lang si Doz, pero mabuti siyang tao at palagi siyang unang humaharap sa mga halimaw na nagbabanta sa nayon. Dahil dito ay mahal na mahal siya ng mga bata at gayunpaman ay labis niyang pinahalagahan ang kanyang dangal bilang mandirigma. Isang gabi sa bar ay may isang estrangherong nagsabi sa kanya na hinding-hindi niya kayang talunin ang isang rock dragon kahit gaano pa siya magsikap. Tinamaan siya nito ng husto kaya't kinabukasan ay nagpasya siyang hanapin at talunin ang rock dragon kasama si Gans. Sinubukan ni Maria na pigilan siya at sabihing masamang ideya iyon subalit buo na ang kanyang loob, kaya't sumama na lang siya dahil gusto niyang siguraduhin na makakabalik siyang buhay, ngunit hindi iyon nauwi sa mabuting resulta. Sinabi ni Mariel na ang sariling yabang ni Doz ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay, kaya kailangang siguraduhin ni Maria na hindi niya kailanman uulitin ang parehong pagkakamali pero bukod doon, sinabi rin niya kay Mia na magaling ang ginawa niya dahil nakabalik pa rin siya sa nayon kahit gaano kalubha ang kanyang mga sugat. Nagulat si Maria nang marinig niyang sinabi ni Mariel na nakabalik siya sa nayon ng mag-isa, dahil sigurado siyang wala siyang malay sa buong oras na iyon at hindi alam ni Mariel ang tinutukoy niya, dahil inakala nitong naglakad pa uwi si Mia at may mga nakakita pa raw sa kanya na inaatake ng isang baby dragon. Ngunit ipinaliwanag ni Maria na nawalan siya ng malay matapos siyang mahampas ng rock dragon sa loob ng gubat, kaya imposible na nakabalik siya ng mag-isa at nagsimula siyang magtaka kung baka mali ang pagkakaalala niya sa sunod-sunod na pangyayari. Ngunit bigla niyang naalala na nakita niya si Elucia na nilalabanan ang mga lobo kaya naisip niyang baka siya ang nagligtas sa kanya, gayunpaman ay wala siyang paraan para makasiguro dahil walang sino man ang nakakita ng malinaw sa halimaw bago ito tumakbo pabalik sa gubat. Samantala ay kagigising lang ni Elucia mula sa isang idlip at mukhang tuluyan nang gumaling ang lahat ng sugat niya. Alam na niya na nakakatulong ang pagpapahinga sa kanyang paggaling, pero para sa kanya ay nakakabaliw na halos kahit anong pinsala ay gumagaling lang sa pamamagitan ng pagtulog. Kung bilang tao sana siya muling isinilang ay malamang ay mas matagal bago siya gumaling, ngunit pagdating sa paggaling ay naisip niya kung ayos na ba ngayon si Mia at hindi siya maaaring pumunta sa nayon para tingnan ito dahil aatakehin siya agad ng mga tao kapag nakita siya, kaya wala siyang paraan para malaman kung nakaligtas ba ito o hindi. Inakala niya noon na mas malakas na siya dahil nag-level up siya ngunit sa totoo lang, halos kasing lakas pa rin siya noong isa pa lamang siyang itlog at kung mas malakas sana siya ay maaaring iba ang kinalabasan ng laban niya sa dragon, at baka nailigtas pa niya ang isa pang lalaki. Ngunit wala nang saysay ang pagkapit sa nakaraan kaya't kailangan na lang niyang mag-focus sa pagpapalakas ng sarili mula ngayon at maya-maya, natunton ni Elucia ang isang kolonya ng Dark Worm at inihanda ang mga ito bilang sarili niyang XP farm. Sinimulan niya ang ganap na paglilipol sa buong kolonya ng Dark Worm at nang matapos siya, ni isa ay walang natirang buhay at opisyal na siyang umabot sa level 25 na nangangahulugang maaari na siyang mag-evolve muli. Agad siyang pumunta sa tabi ng lawa upang maging komportable at hiniling sa system na simulan ang proseso ng evolution. Pagkatapos ay hiningan siya ng pagpili sa 5 magkakaibang uri ng evolution at lahat ng ito ay iba't ibang anyo ng small dragon. Mayroon ding plague dragon subalit ayaw talaga ni Elucia ang opsyon na iyon at wala rin siyang ideya kung ano ang pinagkaiba ng bawat isa. Kaya humingi siya ng kaunting tulong sa system at sinimulan nitong ipaliwanag kung ano ang pinagkaiba ng bawat titulo. Ang mga little dragon ay mabilis lumakas pero mababa ang level cap nila at ibig sabihin, maliit lang ang pwedeng maging paglago ng lakas nila sa mga susunod na taon. Samantala ang mga kid dragon ay mas advanced na bersyon lamang ng baby dragon, ngunit nananatili pa rin ang mataas na potensyal sa paglago na taglay ng baby dragon at ang mga mini dragon naman ay nasa gitna, mas kaunti ang pwedeng pag-evolve pero matatag ang evolution tree nila. Batay sa paliwanag na iyon ay naisip ni Elucia na mas bagay sa kanya ang isa sa mga uri ng kid dragon, pero bago siya tuluyang pumili at humingi muna siya ng mas detalyadong paliwanag tungkol sa kung ano ang kayang gawin ng bawat isa.
Ipinaliwanag ng system na maraming dragon ang may mabagal na individual na pag-unlad at limitado ang mga pagpipiliang evolution, ngunit maganda ang pangmatagalang potensyal at maganda sana iyon pero hindi gusto ni Elucia ang ideya ng mabagal na paglakas sa umpisa. Sumunod ay ang Mini Angel Dragon na isang uri ng tagapangalagang espiritu na nabubuhay para sa kapakanan ng iba. May kakayahan itong gumamit ng malalakas na healing magic na talagang kaakit-akit kay Elucia dahil naalala niya kung paano gumamit ng healing magic si Maria, at magiging kapaki-pakinabang iyon. Ngunit ang Mini Angel Dragon ay may napakalimitadong kakayahan sa labanan, kaya hindi ito gaanong magagamit sa isang seryosong laban at kailangan niya ng anyong kayang mabuhay sa malupit na gubat na iyon. Ang susunod na opsyon ay ang Kid Dragon at ipinaliwanag ng system na halos kapareho lamang ito ng kanyang baby dragon form, ngunit mas mataas ng gusto ang lahat ng stats nito at ganito rin ang Kid Marble Dragon, ngunit ang pangunahing kaibahan nito ay mayroon itong mutation na nagbibigay ng polka dot na pattern at mataas na affinity sa mahika. Papabor na sana si Elucia sa Kid Marble Dragon dahil sa tingin niya ay napakaganda ng ideya na magkaroon ng malakas na mahika, ngunit ipinagpatuloy pa ng system ang paliwanag tungkol sa Young Plague Dragon at sinabi nitong ito ang unang yugto ng isang evil dragon na nagpapalaganap ng kapahamakan. Agad na pinatigil ni Elucia ang system dahil ayaw niyang maging isang masamang dragon at sa kalagayan pa lang niya ngayon, sapat na ang pag-iingat ng mga tao sa kanya at kung magiging isang nilalang pa siya na may pagpapalaganap ng sakuna sa paglalarawan, siguradong hinding-hindi na siya magkakaroon ng kaibigan. Ngunit biglang binanggit ng system na ang Plague Dragon ay may kakayahang magbago ng anyo at maging tao. Nang marinig niya iyon ay agad siyang napaisip muli at kung kaya niyang magkaroon ng anyong tao ay sa wakas ay makakausap na niya ang ibang tao at makakagawa ng mga kaibigan. Kahit mga hulugan pa iyon na kailangan niyang maging isang evil dragon at maaaring sulit pa rin ito para sa kanya. Kung gusto mong malaman ang kasunod na mangyayari, panoorin ang mga video na lumalabas sa inyong mga screen at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang susunod na bahagi. Happy birthday to you.